Ayan, meron tayong tanong dito. Pa-advise lang po Ate Lors kung okay lang ba na bigyan ko ng second chance o pagkatiwalaan ko pa ba uli ang misis ko? Kasi almost 9 years kami na nagsama at 3 years kami mula nung ikinasal. Loyal po ako sa misis ko. Lahat po ng temptation ay iniiwasan ko. Itong misis ko ay matagal ko nang nalaman na may karelasyon siyang iba. Bali nung December 2025. Tapos ay November pa yata sila nagsimula. Hinayaan ko lang siya na umamin. Masakit para sa akin pero inilihim ko ito. Hanggang sa February 2026, nakipaghiwalay ang misis ko kasi ay matagal na daw niya akong hindi mahal. Pero alam ko ang dahilan. Pero tinanong ko pa rin siya kung may ibang lalaki siya. Tapos sabi niya ay wala daw. Gusto lang niyang mapag-isa. Kaya na daw niya ang sarili niya at nagsinungaling po siya. Pero sinubukan ko pa rin siyang pabalikin sa akin. Kunwari wala akong alam na may lalaki siya. Lagi ako nagmamakaawa sa kanya na bumalik sa akin. Tapos yung mga kasamahan niya sa trabaho ay palaging nagsusumbong sa akin na ganito, ganon, may relasyon siya. Hanggang sa naka-move on na ako sa kanya at pinagsabihan ko siya na ganito ang sabi ng kasamahan mo na karelasyon mo ang amo mo. Mismo ako, alam ko sa sarili ko na may relasyon sila, kita ng dalawang mata ko ang mga palitan ng mga messages nila. Pero panay ang tanggi pa rin niya, dinidepend pa niya ang sarili niya na inggit lang daw ang kasamahan niya kaya ginagawan lang daw siya ng mga istorya. At dahil sa napakasinungaling niya, doon ko na siya kinumpronta na bibitawan ko na siya. Yung anak namin gusto ko nanay niya ang mag-alaga para makapagsimula ulit ako ng panibagong buhay. And then, saka na siya umamin na may relasyon sila ng amo niya pero hanggang palitan lang daw yon ng messages at almost 2 weeks lang daw yon at tumigil na sila. Ate Lors, dapat ko pa ba siyang pagbigyan ng chance kasi nagsisisi daw siya, gusto niyang baguhin ang sarili niya, taos-puso daw ang pagsisisi niya, taos-puso din daw ang pagbabagong buhay niya para ayusin ang pamilyang nasira. Tapos humihingi pa po siya ng consequences na kaya ko daw bang ibigay ang mga needs niya, protection and assurance kung magkakabalikan kami. Dapat pa ba ito, Ate Lors? At anong klaseng babae po ito? Napakaganda ng tanong. Nag-break lang kami konti ng family, holiday, dito lang din naman sa Dubai. Kaya lang itong nag-message sa atin, mukhang kailangan niya talaga ng guidance or at least ng idea kung ano talaga ang gagawin niya para mabuo yung kanyang desisyon. Kaya ginawa ko tong video na to kahit na nasa beach kami. Okay, so ganito kasi yan. Hindi madali yung naranasan mo, lalo na kung buong buo ibinigay mo ang loyalty mo sa asawa mo. Tapos ikaw na yung loyal, ikaw pa yung nagmamakaawa sa asawa mo. So ang totoong nangyari dito ay amo pa niya yung naging karelasyon niya at nagsisinungaling siya sa'yo paulit-ulit. Nakipaghiwalay siya sa'yo at sinabi niya na kaya niya nang mag-isa pero ang duda mo ay dahil may lalaki. So ang tanong ko lang dito, nung nakipaghiwalay siya sa'yo ay ano ba to, nakisama siya dun sa amo niya o kung di ba dun sa lalaki? Ngayon, lahat dinideny niya hanggang sa umamin at nung sinabi mong bibitawan mo siya umamin. So, hindi siya umamin dahil nakonsensya siya Umamin siya dahil nahuli mo na Tapos dun sa tanong mo kung dapat mo pa ba siyang tanggapin uli, depende yan, no? Hindi kasi automatic yan. Kasi hindi lang dahil sa nagsisisi siya, 'di ba? Sigurado ka na diyan kasi hindi sapat yung paghingi ng tawad at sabihin na magbabago na ako, mahal pa rin kita, hindi yan sapat kasi kung walang action, walang accountability, walang consistency, malabo yan, medyo mahirap yan. So, magpakasigurado ka dito kasi ang pagpapatawad o pagtanggap muli sa asawa mo, yan pa lang ang unang step. Ang pinakamahirap dyan yung process, yung magkasama na kayong dalawa. Yan ang mahirap dyan. Hanggang saan mo kakayanin na hindi ka magduda, na hindi kayo mag-away, alam mo yun, na hindi pagsimulan ng away yan. Una, ang dapat mong i-check dito if ever natatanggapin mo siya, yung talagang lahat na inamin niya sa'yo, yung paunti-unti yung pag-amin, dapat lahat inilatag niya na kung talagang seryoso siya na ayusin ang inyong relasyon. So, dapat wala na tong contact dun sa lalaki, totally, walang contact, walang update, wala kahit ano, kailangan sinarado niya yung relasyon niya dun sa naging lalaki niya. And accountability,
Kapag nakarinig ka sa kanya na ikaw pa yung sinisisi, ikaw ang kulang, kaya ako nagawa to dahil sa'yo, kaya ako nagkaganito dahil sa'yo, red flag yan. Red flag yung mga ganyan. Kasi kung buong buo yung pagsisisi niya, yung accountability na siya ang nagkasala ay buong buo niya ring tatanggapin at hindi niya pwedeng ipasa sa'yo na nagawa niya dahil sa'yo. Okay? Kung may sort of na ganun before niya nagawa, hindi niya na dapat yan binabanggit. Ngayong nagbabalik siya dahil siya ang humihingi ng kapatawaran na para maging maayos kayo. At dapat hindi ikaw ang naghahabol kasi siya ang nagkasala dito. Siya ang gumawa ng kasalanan. So bakit ikaw ang maghahabol? Siya dapat ang magpatunay araw-araw para maibalik ang tiwala mo. So siya ang mag-e-effort dito. Ikaw naman ang effort mo dito is yung pain. Kasi sa'yo, babalik-balik dito yung nakaraan So, ang pinaka-effort mo dito is kalimutan mo totally yung nakaraan. Kailangan hindi mo na yan uungkatin para pagsimulan ng away, para hindi matrigger kayong dalawa. Tapos, balik tayo sa kanya. Dapat consistent kung ano yung ginagawa niya para ma-win back yung tiwala mo. Hindi lang yan 1 week, hindi lang yan 1 month. Matagal na panahon yan, dapat consistent siya. Pero ito ang dapat mong tanggapin dyan kasi dahil nasira na niya yung tiwala, hindi nyo na maibabalik sa dati. Yung dating kayo, yung dating relasyon, hindi na yan babalik sa dati. Kasi biruin mo yung ginawa niyang pagsira sa tiwala mo. Iniwan ka niya para ipagpalit ka sa iba. So talagang malaki yung damage na nagawa sa'yo. So kung ang tanong mo is kung anong klaseng babae siya, normal lang naman. There's nothing special dun sa kung ano dapat na itawag mo sa kanya. Objectively, siya yung babae na nagkamali, nagsinungaling, 'di ba? Umiwas sa accountability nung una at ngayon ay nagsisisi. So, normal na nangyayari sa taong nagsisisi sa ginawa nilang kasalanan. Para sa akin, hindi importante yung tanong na anong klaseng babae siya. Ang tanungin mo, ang sarili mo, kaya mo bang magtiwala ulit sa kanya? Sa ganitong klase ng babae, kaya mo bang magtiwala uli? So, kahit na mahal mo siya, ang i-analyze mo dito kaya ko pa bang mabuhay na may ganitong history sa puso ko? Yung kaya mo pa bang makisama sa kanya na alam naman natin na kahit anong gawin mong kalimot sa nakaraan, nandyan at nandyan yan. So, tanungin mo yung sarili mo, kaya mo bang mabuhay na ang history ay nandyan pa rin sa puso mo? Kasi ang hirap burahin yan Meron talaga yan na talagang sasabihin natin, isarado mo yung nakaraan, burahin mo para makamove on. Nandun na tayo. Oo, pero hindi yun nabuburay. Nandyan yan. So, tanungin mo yung sarili mo, kaya mo bang mabuhay or makisama sa kanya na nandyan yung history, yung past, nandyan nakatanim sa puso mo. Although, hindi mo inuungkat, pero naandyan. Okay? So, tanungin mo yung sarili mo kung kaya mo. And then, kung sabihin na natin tinanggap mo siya uli, kailangan meron kang structured na approach dyan. Kung halimbawa nagbalik, nandyan, magkasama kayo, magkaroon ka ng trial phase, yan muna yung una. Tapos malinaw ang rules, dapat may boundary na kung tatanggapin mo siya. Anong bawal? Let's say bawal na siyang, or 'di ba? Ano ang limitasyon niyo pagdating sa pag-contact sa opposite sex? Lalo na siya pagdating sa lalaki, hanggang saan lang siya? Chat or dapat lumalayo siya, magsiset kayo ng boundaries. So, para hindi na maulit yung dati. So, dapat malinaw yan at dapat tanggap niya at dapat tutuparin niya or susundin niya kung ano yung boundaries na isiset ninyo. 'Di ba? Kailangan malinaw yan, 'di ba? Tapos, sasabihin mo sa kanya na hindi nyo binabalik yung dating kayo or yung nire-reset nyo. 'Di ba? Pag nireset mo, babalik sa dati. Hindi na kasi mababalik sa dati. Ang mangyayari sa inyo niyan, rebuilding. Magbi-build kayo ng panibagong relasyon. Hindi nyo na kayang ibalik ang dati. Hindi na kaya yan. So, para sa akin, ang masasabi ko sa iyo, hindi mo obligasyon na patawarin ka agad-agad. Hindi yan madalian. Kasi, kailangan makita mo talaga yung kanyang sincerity, yung kanyang consistency na talagang pinagsisisihan niya na lahat. Kailangan makita mo yun. So, hindi ganun kadali yan. So, para sa iyo, wag mo madaliin yung sarili mo magpatawad. At hindi mo rin obligasyon na tanggapin siya uli. Nasa sa iyo yan. I-analyze mo. Kaya nga, di ba dun sa chat natin, ang dami kong nilatag sa'yo, may mga video tayo at sinabi ko rin sa'yo na hindi ako ang magdidesisyon dahil ako ang tinatanong mo kung dapat mong tanggapin o hindi. Hindi ako ang magdidesisyon yan, ikaw. So lahat ng information, knowledge at pwede na mga consequences nilatag ko sa'yo. And then meron pa tayong sheet, evaluation sheet na pwede mong gamitin. Lahat yan i-analyze mo para maging guide mo sa pagdidesisyon mo. Hindi mo rin obligasyon na ayusin siya dahil nasira siya. Siya dapat ang mag-ayos ng sarili niya. Okay? So, ang masasabi ko lang, ang second chance
ay ibinibigay sa tao hindi lang dahil sa mahal mo. Hindi sapat ang pagmamahal. Kailangan ibinibigay yan sa tao na karapat-dapat, na sa tingin mo ay talagang dapat pagbigyan uli at muling pagkatiwalaan kasi lahat naman tayo nagkakamali. Ate Lors, itatanong ko lang po sana sa inyo kung masama po bang magmahal na may asawa. Nasa abroad po ang asawa ng boyfriend ko at 4 na taon siya bago umuwi. Hindi kita huhusgahan dyan sa iyong sitwasyon pero kailangan natin maging totoo dito at malinaw para mas lalo kang hindi masaktan. Ganon din hindi ka makasakit ng iba kasi pamilyado tong boyfriend mo. Yung tanong mo kasi kung hindi ba masama ang magmahal. Hindi naman masama magmahal. Ang problema dito, yung minamahal mo ay hindi na available. Committed na to sa iba. So, doon napasama. So, yun ang mali. Yung magmahal ka ng taong hindi na available. Kasi kung ang boyfriend mo ay may asawa pa, kahit na nasa abroad yan, at matagal kong umuwi, 4 na taon ka mo, hindi naman sila hiwalay. So, ibig sabihin, committed yung iyong boyfriend dito sa kanyang asawa. Dahil hindi siya emotionally at hindi rin siya legally available para sa'yo. At hanggat hindi sila legal na hiwalay o hindi sila nagkasundo na talagang hiwalay na sila, eh may asawa pa rin yung boyfriend mo. So, hindi pa rin tama. At lalabas dyan, talagang extra ka lang. Hindi ka priority. So, siguro ngayon nararamdaman mo na priority ka kasi ikaw ang kasama dahil nasa abroad yung asawa. Pero kung titingnan mo yan in legal way or baka pag bumalik yung asawa, hindi na ikaw ang priority niyan, di ba? And then kung ang posible naman na mangyari sa'yo, kung ipagpapatuloy mo to, syempre, palagi ka lang nandyan, nag-aantay, second option, wala kang kasiguraduhan, di ba? At posibleng lalo ka lang masaktan yan kapag bumalik yung asawa. Sa huli, ikaw ang pinakamasasaktan yan. Dalawa lang mangyayari dyan. Masasaktan ka ng todo o masasaktan mo yung pamilya ng boyfriend mo. So, in summary, hindi masama na magmahal pero dapat maging responsable ka kung sino talaga ang dapat mahalin. So, para sa akin, ang pwede mong gawin dito, mag-step back ka, yun ang number one. Kasi para hindi mo na patuloy na parusahan ng sarili mo at para hindi ka na rin makasakit pa ng ibang tao, lalo na yung pamilya ng boyfriend mo. At tanggapin mo ang katotohanan na pamilyado yan, may asawa yan, hindi ikaw ang legal na asawa. This time siguro, if ever, na susundin mo itong sinasabi ko, then mag-focus ka sa sarili mo. Piliin mo ang sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo, ito ba ang klase ng pagmamahal ang deserve ko? So, hindi pa huli ang lahat. Pwede mong piliin ang sarili mo, i-priority ang sarili mo, iwasan ang malaking iskandalo, if ever, at malaking problema na darating sa buhay mo kapag nagkabukingan na kayo. At siguro mas maganda na humanap or pumili ka ng lalaking malaya. Yun talagang available para sa'yo at ikaw ang priority. Ayan, basahin natin yung tanong. Hi Ate Lors, tanong ko lang po bakit kaya mayroong HIV test ang asawa ko na nakita ko sa bag niya. Natatakot po akong sitahin siya kasi baka mag-away kami. Ngayon po kasi ay hindi na maganda ang takbo ng relasyon namin. Nagtatrabaho po siya sa Maynila at minsan lang nakakauwi dito sa amin. Bakit po kaya siya nagpa-test? Para sa akin siguro, ang una muna, alamin mo muna kung anong klase ng trabaho meron ang asawa mo sa Maynila. Kasi kung aalamin mo yung trabaho niya, tingnan mo kung merong something wrong o something fishy dun sa kanyang trabaho na pwedeng maging related, bakit siya nagpa-HIV test. Pero kung alam mo naman ang trabaho niya at alam mong matino yung trabaho niya at hindi ito related sa HIV test, ang pwede pang nating isipin dito dahil hindi na maayos yung relasyon ninyo, baka naman nagbabalak mag-abroad ang asawa mo at kaya nagpa-HIV test. Kasi ngayon ay required na, lalo na sa Middle East, kapag ka mag-a-abroad ka ay kailangan ng resulta ng iyong HIV test. So, pwedeng itinatago niya sa'yo na naglalakad siya pa abroad kaya siya nagpa-test. Ang isa pa na pwedeng nangyari pwede rin na nagkaroon siya ng interaction sa isang lalaki na hindi niya lubos na kilala yung pagkatao at meron siyang doubt o kinakabahan siya na baka nagkaroon siya na-infect siya. So kaya siya nagpa-test. Pero sa tingin ko naman kung dahil sa isang lalaki or nakipagtalik siya kaya siya nagpa-test, siguro naman dapat itong test result na to dapat tagong-tago na talagang hindi mo makikita. So, para sa akin dun sa mga nabanggit ko, ikaw ang magbe-verify niyan. Ikaw lang ang makakapag-verify niyan kung alin dyan sa mga yan ang pwedeng dahilan kung bakit
nagpa-test yung asawa mo. And another thing is talagang hindi mo maiiwasan, kailangan mo siyang tanungin. Kailangan mo siyang kumprontahin kung hindi mo ma-verify at makuha ang sagot. Kasi mahirap din yung ganito lang, manghuhula ka or mag-iimbestiga ka para makuha mo yung sagot. Mas maganda kung sa kanya mo mismo makuha yung sagot. So, mas maganda dito siguro talaga tanungin mo na lang siya. Okay, meron tayong tanong dito. Ate Lors, ako po ay hiwalay sa asawa at mayroon po akong karelasyon ngayon. Siya po ay nakatatlong asawa. Ang dalawa po ay may mga anak sila at ako po ang nag-aalaga ng mga anak niya ngayon. So, hindi sinabi kung ilan yung bata. Mayroon po akong natuklasan at inamin naman niya na yung ex niya ay nag-uusap pa sila or nagkikita. Nung sinabi ko bakit pa kayo may contact, ang sabi niya ay friend na lang daw sila at respeto na lang dahil may anak sila na isa. Ano po ba ang pwede kong gawin kasi nasa ibang bansa sila pareho? Yung lalaki ay hindi Pilipino, okay, ibang lahi. Tapos, siya ang panay ang selos at bintang sa akin. Alam ko naman na siya itong may ginagawang mali. Cheating din ba ang ginagawa niya sa akin? Sabi niya wag ko daw pagselosan ang ex niya kasi wala naman daw silang ginagawa na masama. Respeto lang daw sa kanila. Pero kapag napunta siya doon sa ibang bansa, siya ang sumusundo sa airport kasi wala daw siyang pang-taxi. Okay? So, nakakapunta siya ng ibang bansa pero wala siyang pang-taxi. Tapos ilang beses na niya ako sinabihan na maghiwalay na lang kami. Ano po ba ang gagawin ko? Kasi parang ginagamit lang niya ako para mag-alaga ng mga anak niya. Wala ba iba mag-aalaga ng anak niya? Like yung family niya? Ayaw niya bitawan yung ex niya kasi doon siya nakavisa sa company nila. Pero divorce na daw sila. Sinasabi naman niya sa akin ang ganito pero siyempre may kutob pa rin ako na nagkikita sila ng palihim. Muslim po yung ex niya at mahilig sa babae. Ayun. Yung ex din niya ang nagpapadala ng ticket niya kasi kapag nawalan daw siya ng trabaho, kawawa mga anak niya. So siguro to nagtatrabaho sa company ng ex niya kasi sabi company nila doon siya nakavisa. Ano kayang bansa ito? Okay, bago pa lang naman po kami, 2 taon pa lang. Nagplano din kami na isasama niya ako pero hanggang plano lang po. May time din na kapag tumatawag ako sa kanya ay galit pa siya. Wala po akong trabaho, ako lang po ang bantay sa mga bata. Ano po ang gagawin ko? Pakitago na lang po ang identity. Ayun, lalaki yung sender natin, okay? So yung sitwasyon mo, isama rin natin. Ikaw ang nag-aalaga ng mga anak niya, hindi nyo anak. At may contact siya dun sa kanyang ex at possibility na talagang nagkikita sila palihim kasi magkasama sila sa ibang bansa at nabanggit mo na mahilig sa babae yung ex. Okay, so nandyan na tayo. And then, binabaligtad ka, siya pa yung nagsiselos, ikaw pa yung pinagbibintangan na mayroong ginagawang masama. And then, dependent siya dun sa kanyang ex pagdating sa pagbili ng ticket, sa kanyang visa, at maybe sa trabaho. Tapos ikaw wala kang trabaho ngayon, nag-aalaga ka ng kanyang mga anak at paulit-ulit kang sinasabihan na maghiwalay na tayo. Okay, sa relasyon nyo, sa summary na yan, hindi balanse ang relasyon. Mas marami kang ibinibigay pagdating sa serbisyo, sa relasyon, pagdating sa emosyon, sa investment, pagdating sa pag-aalaga sa kanyang mga anak. And then yung natatanggap mo ay hindi balanse. Hindi sapat yung natatanggap mo pabalik kumpara doon sa sakripisyo mo sa relasyon ninyo. So, hindi balanse ito. So, yung mga red flag dito, yung una, yung pakikipag-contact niya doon sa ex niya. Hindi lang to co-parenting kasi sila yung nandun. Nagkikita talaga sila, sinusundo siya sa airport, di ba? Nagbibigay, nagpapadala ng pera, pambili ng ticket or siya ang bumibili ng ticket. And for sure, nagbibigay din to ng pera kasi nga may anak sila. So, may dependency yung iyong partner dito sa kanyang ex. So, nakadependent siya doon financially. Ibig sabihin, hindi pa totally cut off yung attachment nung iyong partner sa kanyang ex. So, mahirap yan. Meron pang connection, meron pang attachment. And then, ikaw naman ang nagsisilbing caregiver ng kanyang mga anak kasi wala kang trabaho. Ikaw ang nasa bahay, ikaw nag-aalaga, pero napakahirap niyan. Hindi simple yan. Hindi natin pwedeng maliitin yung iyong ginagawa, yung iyong responsibilidad. Hindi ka talaga makakapagtrabaho niyan dahil napakahirap mag-alaga ng bata. Kung sinasabi mong isa yung anak dito sa ex, so hindi ko alam kung ilan yung anak pa dun sa isang asawa, so ilan yung inaalagaan mo, let's say 2. Aba, hindi hindi simple yun. Ngayon, ang tanong dyan, ano ka ba? Partner ka ba o caregiver ka? And then, yung pagdating naman sa ikaw yung pinagbibintangan, siya pa yung nagsiselos. Ito, gaslighting to. Classic yan na kung sino yung may ginagawa,
ibibintang sa'yo. So gaslighting yan para mamanipula yung iyong pag-iisip na ikaw yung may ginagawang mali, hindi siya. So gaslighting ang tawag dyan. Questionable yung kanyang behavior. Pero para mapagtakpan yon, ikaw ang pagbibintangan. And then kapag naman sinasabihan ka na maghiwalay na tayo at kung ito ay palaging sinasabi, edi alam mo, ang partner na palagi nag-o-offer ng hiwalayan, ibig sabihin, hindi fully committed. Hindi siya fully committed sa relationship nyo. Ang ibig lang sabihin dito, hindi ka pinipili na buong-buo ng partner mo. Ikaw ay option lang. Parang backup ka lang. Kasi kagaya nga ng nabanggit mo sa akin, 1 taon siya dun sa ibang bansa, tapos 2 buwan sa Pilipinas, like bakasyon. So kung talaga nakikita sila nitong ex niya, mas madalas pa silang magkita kaysa sa'yo. So ang lalabas niyan, ikaw ang option, ikaw ang backup. At hinahayaan ka lang niya na naandyan dahil nag-aalaga ka ng mga anak niya. Conveniency, di ba? Yung tanong mo naman kung cheating ito, oo, cheating yan. Kasi yan ay emotional cheating at meron siyang behavioral pattern ng panluloko sa'yo. Dahil nagtatago siya tungkol sa ex niya, meron pa siyang emotional attachment doon, may connection pa siya doon, nagkikita, at hindi transparent sa lahat ng ginagawa niya. So, merong cheating na nagaganap dito. For now, na wala kang ebidensya kung sila ay nagtatalik pa, then emotional at behavioral cheating ang meron dito. So, ang pwede mong gawin dito, kung tinatanong mo kung anong pwede mong gawin dito, unang-una dito, ang titingnan mo yung sarili mo. I-analyze mo yung sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo. Masaya ba ako sa relasyon na to? Natatanggap ko ba ang tamang respeto? Meron ba akong future dito? May kinabukasan ba ako sa relasyon na to? And then after mong ma-analyze yung sarili mo, nakuha mo yung sagot, kung ano talaga ang nararamdaman mo at kung ano talaga ang tingin mo, nakatayuan mo dyan sa relasyon na yan, then kausapin mo siya. Sabihin mo sa kanya yung nararamdaman mo na talagang hindi ka komportable dun sa setup niya, dun sa ex niya. At ano ang pwede ninyong gawin para makampante ka. At pwede mo ring sabihin sa kanya na kailangan ko ng clarity tungkol sa relasyon natin na to, ng transparency, para makapagpatuloy pa ang relasyon ninyo. Kailangan kasi yan, respeto, transparency. Kapag nakausap mo siya at positive naman yung response, na gusto pa rin niyang ayusin yung relasyon ninyo, hindi lang one-sided, hindi lang ikaw. And then ang susunod dyan, magsiset na kayo ng rules ninyong dalawa, ng boundary ninyo na dapat ay transparent kayo sa lahat ng ginagawa nyo. Like for example, yan yun, lilimitahan niya yung contact niya dun sa ex niya hanggat maaari. Kasi kung padala lang ng pera, pwede naman online yan. No need naman ng physical yan, di ba? Kasi nasa ibang bansa naman, hindi rin niya kailangang physical na magpunta. Okay lang yan kung kasama yung anak. Kung kasama ng partner mo yung anak niya, pwedeng physical na pagkikita para sa anak. Since nasa Pilipinas naman yung bata, ano ang rason para magkita sila in person? Kasi yung support, pwede naman yan online. So yun yung ilalatag mo sa kanya na rules ninyo, na ito ang pwedeng mangyari. So kung willing siya na gawin yan, okay. Pero kung hindi siya willing at marami siyang alibay, marami siyang irarason sa'yo, nasa sayo na yan, di ba? May sagot na, malinaw ang sagot, na talagang pinipili niya na maging ganito yung sitwasyon niya, na maging ganito yung approach niya sa relationship. Nandyan yung ex, nandyan ka rin. At isa pa, kung hanggat maaari, humanap ka ng paraan na kumita ka rin ng sarili mong pera. Kasi kung mag-focus ka lang na mag-aalaga ka ng mga anak niya, napakahirap niyan. Pero hindi niya nakikita hindi niya na-value. Baka hindi niya, 'di ba? Napakahirap mag-alaga ng bata. Kaso kung wala kang sariling pera, yun lang. Nade-devalue, medyo mababa rin yung tingin sa'yo niya at ng mga tao sa paligid mo. Kasi pwede pa rin sabihin na, kaya naman hindi niya binibitawan yung ex niya. Kasi wala namang kinikita yung partner niya ngayon. So, kailangan niya talaga yung ex niya. And then, yung mga kutob-kutob mo na yan, may pinagmumulan yan. Ang importante lang dapat makakuha ka ng sapat na ebidensya dyan sa kutob mo. Pero wag mong baliwalain yan. Kasi kapag may kutob, may intuition, merong something. So, yun lang alam mo. Kasi kung tunay yung partner mo, kung talagang seryoso at fully committed sa relationship ninyo, hindi dapat siya ang gumagawa ng paraan para, alam mo yun, magkita pa sila ng ex niya physically. At respeto na lang sa'yo, lahat sasabihin niya kung ano ang ginagawa niya, lalo na kung magkikita. At hanggat maaari nga, dapat siya na ang nagsasabi na, ay hindi ako pumayag na sunduin ako.
ay hindi ako pumayag na magkita kami. Kasi yung suporta ng bata, sabi ko sa kanya, i-deposit na lang sa account ko. Yon. Kung ganun yung gagawin niya, ibig sabihin, nire-respeto ka. Nire-respeto yung relasyon. So, nasa iyo na yan kung ikaw ay kailangan magstay sa relasyon na yan. Kung ano ang sagot mo sa tanong mo, kung maligaya ka dyan or what, ay nasa sayo na yan. Yun lang ang pinakamagandang gawin mo, gumawa ka ng paraan na kumita ka rin. At dapat maramdaman mo na ikaw ang pinipili, hindi yung backup ka lang. So hindi na yung ano dito, hindi na yung mahal ba niya ako. Dapat ang tanong mo na dito is gaano ka pinapahalagahan sa relasyon na to. So kung hindi mo nararamdaman na mahalaga ka sa relasyon na yan, ay simulan mo nang mag-analyze at bumuo ng desisyon para sa sarili mo. So okay, meron tayong tanong ulit dito at ang sender po ay lalaki, okay? Sabi niya ay pinagtrabaho ko po ang asawa ko sa 7-Eleven dahil meron po akong sakit sa puso at ang mahal ng mga gamot ko. Ang kaso, na-discover ko po nung isang taon sa chat na nakalagay ay bahay na ako baby. So may chat nakalagay. Nung tinanong ko siya, ang sabi niya ay nakichat lang daw yung katrabaho niya dahil walang load. So pinalagpas ko po iyon. Tapos nahuli ko na naman siya sa Viber at nabasa ko lahat ng kahayupan nila. Pinag-resign ko ang asawa ko. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Mas tumindi pa po. Kami po ay nakatira sa San Jose del Monte, Bulacan at ako naman po ay nagtatrabaho sa Parañaque at minsan lang ako nakakauwi ng Bulacan. Sabi ng mga anak ko ay lagi daw umaalis ang misis ko. Minsan, pinapaamin ko siya pero hindi talaga siya umamin. At na-stress siya sa ginawa kong pagpapaamin sa kanya kaya umalis siya ng bahay habang ako ay nasa trabaho. At tapos ay nag-chat siya sa akin at sabi niya ay maghahanap daw siya ng trabaho sa malayong lugar. Lumipas ang isang linggo at hindi pa rin siya umuuwi kahit na anong pakiusap ko. Kaya sinabi ko sa kanya na isasama ko ang mga bata sa Parañaque. Ayun, tsaka siya umuwi at nung natulog na siya ay binuksan ko ang kanyang cellphone at nabasa ko lahat na dun pala siya tumutuloy sa lalaki at nangungupahan sila. Umiyak ako, gumuho ang mundo ko na gusto ko nang magpakamatay dahil may sakit ako sa puso. Isa pa yun, nakakadagdag. No? Pero nagpatuloy pa rin akong magtrabaho at pinapaamin ko siya pero ayaw niyang magsalita. Ano po ba ang dapat kong gawin? Hiwalayan ko na po ba kahit kasal kami? Gusto ko sanang ipakulong kahit mahal ko pa siya. Hindi na po ata magbabago yan dahil laging nasa cellphone at may password na po, hindi ko na po mabuksan. Hingi po ako ng payo, Ate Lord. Yung mga ganito kasi, alam mo, hindi na kasi ito simpleng pagkakamali kasi paulit-ulit tapos tinutuloy niya, 'di ba? Tuwing mahuhuli mo, ang ginagawa lang niya talagang nagsisinungaling siya at talagang ayaw niyang umamin kahit na huling-huli mo na. Andiyan na malinaw yung ebidensya. Ebidensya na yung nasa Viber eh. Sabi mo lahat ng kahayupan sa chat nakita mo sa Viber at saka dun sa ewan ko, sabi mo nabuksan mo yung cellphone, 2 beses yun eh. Alam mo, kahit mahuli mo yan, hindi yan titigil. At hindi rin yan titigil ng dahil mahal mo siya. Titigil lang yan kung siya mismo ang magdidesisyon na titigilan ko na to, na ayoko na, tatapusin ko na to, babalik na ako sa asawa ko, sa pamilya ko. Pag siya mismo ang nagdesisyon na ganyan, ay pwede pa. Pero kung ikaw ay umaasa na titigilan niya yan dahil sa pagmamahal mo, ay malabo yan. Sobrang bigat ng pinagdadaanan mo kasi may sakit ka sa puso, mahal yung mga gamot mo, kaya mo nga siya pinagtrabaho. Tapos yung mga anak mo pa, syempre susuportahan mo. At syempre, hindi ka pwedeng tumigil sa pagtatrabaho kahit na may sakit ka sa puso. So ang hirap, di ba? Tapos nagkaganito pa. Ngayon, yung tanong mo kung dapat mo na bang hiwalayan, ikaw lang ang makakasagot niyan, tutulungan kita na mag-analyze. Unang-una, tanungin mo muna ang sarili mo. Meron pa ba siyang respeto sa'yo? Pinipili ka ba niya at yung mga anak mo sa sitwasyon na ito? At nakikita mo ba ang sarili mo na merong pagbabago dito sa mga darating na panahon? Kung ang karamihan ng sagot mo dyan o lahat ng sagot mo dyan ay negative, yan na, malinaw na yung sagot sa tanong mo kung dapat mo ba siyang hiwalayan. Nandyan na yung mga sagot. Kung ano man yung mga sagot mo dyan, isama rin mo yan. Yan na yung sagot sa tanong mo kung dapat mo siyang hiwalayan. Tungkol naman dun sa pagpapakulong, I think pagdating dito, kailangan mo dito na humingi ka ng advice sa attorney, 'di ba? Sa lawyer. So gagastusan mo 'yan. So para sa akin siguro, ang dapat mong i-priority ngayon, unahin mo muna yung kalusugan mo. Kasi kaya mo nga siya pinagtrabaho, nandun na tayo, nagigipit kayo dahil mahal ang gamot mo. Tapos kung uunahin mo pa tong gusto mong ipakulong, gagastusan mo yan. So sa ngayon, kung talagang gusto mo yun,
iset aside mo muna siya as second, siguro second thing. Ang priority mo muna ngayon ay yung sarili mo. 'Di ba? Kailangan mong maka-move on ng maayos, kailangan mong alagaan ang health mo para sa mga anak mo. Kasi hindi ka puwedeng tumigil sa pagtatrabaho. So kung pababayaan mo yung kondisyon mo, yung health mo, paano ka magtatrabaho? Paano mo ngayon susuportahan ang mga anak mo? So ang priority mo ay yung health mo at yung protection ng sarili mo at protection ng mga anak mo. Kasi kung ikaw ay magdedemanda, pati mga anak mo ay ma-expose sa gulo. So madadamay dito yung kanilang emotional stability. Hindi lang kayong mag-asawa, pati yung mga bata madadamay dito. So para sa akin ay siguro sa huli na itong kung gusto mong ipakulong, unahin mo muna na maka-move on ka ng maayos, pagkatapos ay yung mag-focus ka sa iyong kalusugan. Ang hirap talagang tanggapin ito, yung katotohanan na may ibang lalaki yung asawa mo. Pero alam mo, hindi ka talo dito kung pipiliin mo ang sarili mo at kung aalagaan mo ang mga anak mo. Kasi hindi mo kailangang ubusin ang pagod mo, ang pera mo sa taong hindi karapat-dapat, hindi ka naman pinipili. So bakit mo pag-aaksayahan ng panahon? So para sa akin, kahit mahal na mahal mo pa yung asawa mo, mas maganda siguro mahalin mo muna ang sarili mo, dahil kung mahal mo ang sarili mo, yan ang unang-unang proteksyon at yan ang pinakamahalaga para makapaghanap buhay ka at para mabuhay mo ang mga anak mo. So nasa iyo na yan kung tatanggapin mo pa rin ang asawa mo na ganyan, patuloy na niloloko, kahit patuloy ka nagpapatawad, patuloy ka pa rin namang niloloko. So pag-isipan mo mabuti yan, mag-move on ka. Para sa akin lang siguro ay isang sakit na lang kung hindi mo siya pakikisamahan na. Dahil kung araw-araw ka nasasaktan, baka lalong maapektuhan yung sakit mo sa puso. Okay? So good luck sa'yo and maraming salamat sa pagtiwala mo sa pagtatanong dito sa Ate Lors.